Serbisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Unang hirit. Sino ang kakampi nila at sino ang hindi. At pag hindi ka kakampi, ano gagawin? Pinapatay na ako. Diretso agad? Babariling ka agad doon? Yung ano nila, pero hindi, yun ang sinasabi ng mga nakakita. So, nung nakarating kayo sa airport, kamusta naman ang ano? Magkano sabi mo may binayaran kayo para mapabilis ang proseso? Bali po, humingi sila ng konting pera para makapasok kami sa loob ng airport at mapabilis yung aming pagpasok sa aeroplano na ang company ho namin ang nagbayad. Kumpanya ninyo? Siguro po, dahil confidential yun, pero po nalaman namin, parang 3 million euro. Pero yung gobyerno ba ng Pilipinas, naramdaman yung nandun din at tumutulong din sa mga Pilipino natin doon? Sa totoo lang, nung pumunta kami sa airport, wala ko kami nakitang galing ng gobyerno natin. Wala pa? Wala po. Okay, nasa linya nga natin si Administrator Dimson. Kamusta ho ang pagbabantay natin sa mga kababayan po natin sa Libya, ma'am? Mayroon po tayong DOLE at OWA team na kasama po ang BFA na nandoon na po sa Tripoli. Opo. At meron na po tayong dadating doon sa mga exit borders. Ilan pa ho yung ating isasalba doon? Yung nandoon ngayon sa embassy, sa ating Filipino Workers Resource Center na nasa pangangalaga ng ating polo at ng ating mga BFA people. Opo. Doon po sa Benghazi, there are about 1,006. Okay. Doon po sa Tripoli, about 500. At meron na rin po sa Tunisia ready to be flown to Manila. Ibig sabihin lahat ng Pilipino na doon talagang iuwi po natin muna? Hindi po lahat, Igan, dahil marami ang nagpalista na umatras na rin na hindi na muna daw sila aalis. No? Kaya yun pong sinasabi na lahat po ay iuwi. Depende pa rin po doon sa mga workers natin. Ano daw po dahilan, Administrator, ba tayo nila umuwi? Walang trabaho? Ang sinasabi, maaaring isa rin yun at isa rin sinasabi nila na umuhupa na naman ang tension at katulad din daw nung nangyari sa Egypt, nagkaroon lang ng critical movement doon but later bumalik sa normal. Bumalik sa normal. So, umaasa po silang manonormalize. Yung ating kababayan naman sa Bahrain tsaka sa Yemen, kamusta naman po? Patuloy po natin tinitingnan ang kondisyon doon. Meron na rin po tayong welfare officer. Meron po tayong papadalang welfare officer sa Yemen. Wala po tayong presence doon. But ready na po yung ating welfare officer at ang ating mga administrative staff to look and assess po kung ano ang next move natin doon naman sa Yemen. Okay. Maraming salamat, OWA Administrator Carmelita Dimson. Okay, balikan na natin. Thank you, ma'am. Balikan po lang natin. Bye. Good morning. Leonardo, so ngayon nandito ka na. So anong naiisip mo ngayon sa... Siyempre, kaya ka ng ibang bayan para din sa pamilya mo, di ba? Pero ngayon nandito ka, so wala ka ngayon trabaho. So, anong naiisip mo ngayon para sa pamilya mo? Sa totoo niya, sir, pagkagaling ko rito, mag-a-apply na ako sa ibang agency o sa dati namin agency. Dahil po pinakakuha kami na dadali naman kami sa Qatar. Sa Qatar? Mas ligtas naman doon. Ayaw mo nang bumalik sa Libya? Kung meron pong pagkakataon at babalik din ako sa Libya. Ang trabaho mo ay electrician at napapanood nyo naman kami doon, no? Oo. Papanood tayo. Sikat po yung GMA doon. Okay. May mensahe ka ba? Kasi ikaw ang salamin ngayon ng iba pang mga kababayan natin na pinipilit nating iligtas. Yung sa mga kamag-anak na nag-aalala na nandun pa sa Libya, ano bang pwede nating iparating sa kanila? Ako po, gusto kong nakikiusap sa ating gobyerno. Hanggat maaga po, gumawa na tayo ng paraan para mailikas ang ating mga kabayan doon. Dahil inuuna ko na, kahit anong mangyari, hindi ko bibitawan ni Gaddafi ang Libya. Dahil sa kanya yung Libya. Kaya hanggat maaga ang gobyerno, gumawa na mabilis na paraan para mailikas yung mga kababayan natin. Alam ba ng mga kababayan natin saan sila pupunta ron? Kasi nandun yung mga kinatawa natin sa gobyerno. Alam ba nila? Alam mo nila, kaya problema, yung malalayo, hindi ko sila makakontak sa DFA, sa embassy natin. Embassy? Lagi yung busy. Kaya yung iba, nandun na lang sa kamukha ko sa CERTI, nandun na lang sa building nila, at doon, minsan nagkukulang na sila ng pagkain, at hindi nila alam kung saan sila pupunta. Okay.
Maraming salamat si Leonardo Sarmiento po, isa pong OFW na galing Libya. At sana nga po patuloy pong ating pagpupugnayan sa mga ating otoridad para po mailigtas yung ating mga kababayang naipit pa rin sa tensyon doon sa Libya. Yan po ating talakayan. Babalik po ang unang hit. Alright! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating pakikisaya dito sa second Mahaguyog Festival. Dito po yan sa Santo Tomas, Batangas. At bukod nga sa pinakita natin mga gulay, malaki rin po bahagi ng kanilang festival ang mais. Kaya naman today, ilang challenges sa ating inahanda. Gamit-gamit ang mais at ang una sa ating challenge, ang Mais Peeling Challenge. We have 5 contenders dito. Kailangan lamang nilang magpaunahan sa pagbukas ng 3 mais. At ang unang mananalo o unang makakatapos yan ay siya ang mananalo. So contenders, are you ready? Ready? Okay, UH, set, go! Ay, 3 mais po ang kailangan nilang mabuksan. At syempre kung sino mauna, siya ang mananalo. Sino ang nauna? Uy, nauna si Kuya na pang-5. Nakakaisa na siya. Humahabol itong nasa tabi ko na nakaisa na rin. Pero naunguna pa rin. Mukhang nanalo na ang nasa huli na si Kuya. Ano pa pangalan nila? Si Kuya. Okay, Kuya Delja, meron kang trophy. At ang pride na bilang mais peeling champion. Alright, so mas marami pa po tayo happening dito sa second Mahaguyog Festival sa pagbabalik po na unang hero. Okay, Monica, and for our next challenge naman, ibang klase mapapakain talaga ang ating mga kapuso dito sa Batangas. Okay, so ready na ba kayo? Ang challenge dito ay gagawin, ay kakainin ninyo yan in 30 seconds. So ready na ba kayo? Ready? Ready, set, go! Okay, naku, mukhang hindi pa kumakain dito sila mami ha. Mami. Okay. Okay, medyo kalahati na. Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit.